Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Medyo magpasensya na lang po kayo ng konti kung itutuloy po natin yung tungkol sa, of course, hindi lang naman po ang mga inchik na negosyante, no? Pati rin mga Pilipino na negosyante. Iba't ibang may-ari ng iba't ibang negosyo, no? As far as I know, based on the honest accounts, no, ng mga empleyado nila na naging pasyente ko. Kasi po sa clinic po, hindi lang po hanggang na sa sakit nila, no, yung medical illness ang ginagamot po natin. Kasi unang-una, ang pagkakasakit po ay hindi lang po dahil sa mikrobyo. As a matter of fact, ang talagang rason kung bakit po tayo nagkakasakit ay dahil po sa pagbagsak ng immune system natin or body resistance na hindi po kasalanan ng Panginoon. Oo nga, ilang beses ko na sinabi ito na ang Panginoon po ang gumawa ng mikrobyo para i-check po yung pag-abuso, okay, sa katawan ng mga tao. Pero hindi po natin pwede sisihin yung Panginoon. Okay? Dahil ginawa niya yung mikrobyo, ang sisihin po natin yung mga tao dahil inaabuso po nila yung katawan po nila. Like, late matutulog dahil palagi nagsa-cellphone. Okay? Pagkatapos, maglakwat siya pa. No? Or magbabasketball pa. Or mag-gym pa. Anyway, okay naman itong mga exercise for as long as, okay, hindi kayo galing sa pagod. Okay, palagi ko in-advise ang pasyente natin, wala naman po masama sa basketball at saka sa gym for as long as huwag naman diretso sa laro or sa gym pag galing kayo sa trabaho kasi pag pagod na po kayo, okay, talagang yung immune system or body resistance po ninyo talagang mababa. Kaya po madali po kayo magkakasakit, no? Okay, sa labas, okay, sa basketball court man or sa gym man, okay, kasi may mga mikrobyo dun, di ba? Pag pinasukan tayo ng mikrobyo, okay, hindi sana tayo magkasakit. Okay? Kung malakas ang ating immune system dahil po sa ginawa ng ating mahal na Panginoon. Okay? Kasi sinigurado na po ng ating mahal na Panginoon na, okay, kasama na po yung immune system natin, okay, para panglaban sa mga mikrobyo tuwing pumapasok sa katawan natin. Pero pag inabuso natin yung katawan natin dahil napapagod tayo, okay, sobra pa sa pagod in fact, okay, talagang magkakasakit po tayo. Which normally, hindi po mangyari yan pag malakas ang immune system natin. Kasi ang immune system natin na built-in, na ginawa ng Panginoon para sa atin, ay papatay niya kaagad tuwing may pumapasok na mikrobyo galing sa hangin, for example, okay, papatayin sa loob ng respiratory system natin. Or pumasok sa puwerta or sa ari, pupunta sa daanan ng ihi natin or urinary tract, papatayin kaagad ng immune system na ginawa ng Panginoon para sa mga tao, okay, dun mismo sa urinary tract system, no? O kaya sa balat, okay, every now and then, meron talagang pumapasok ng mikrobyo, okay, konting gas-gas na hindi natin napansin dahil sa pagkalmot, no? Okay? Papatayin ka agad ng immune system na ginawa ng Panginoon dyan mismo sa balat natin. Pag mahina po yung ating katawan, talagang magiging matapang po yung mikrobyo, kaya talo po yung ating immune system. Kaya talagang sisirain ng mikrobyo yung ating katawan, whether respiratory tract, urinary tract, o kaya sa balat man, at ang resulta naman po ay sakit. Ayan. So anyway, balik tayo sa ating main topic, which is yung nangyayari po sa mga negosyo ngayon, no?
Okay, bukod sa may kasalanan talaga ang mga empleyado dahil pag uwi sa bahay, hindi matutulog agad, magsa-cellphone pa, syempre sa kanilang workplace, talagang marami nangyayari na talagang unfair po ang kanilang employers, Filipino man or Inchik man, to be fair. Okay? So, for example, katulad ng service charge, no, sa mga restaurants, maraming empleyado nagsasabi sa akin, iba't ibang reklamo. May mga employers na talagang hindi binibigay yung service charge. Kasama po yan sa bayad natin tuwing kumakain po tayo doon, no? Number 2, may mga employers na nagbibigay po ng service charge pero hindi yung buong service charge na kinolect for the month. Kasi alam nila yan kasi tinatanong po nila yung gumagawa or yung naglista, no, ng mga income ng restaurant, no? Okay, yung iba naman binibigyan ng employee yung mga empleyado pero selected. For example, sa restaurant, no? May nagsabi sa akin na yung nasa frontline or yung kumbaga service crew, no? Yung nagse-serve lang binibigyan ng service charge kasi yung nga service crew. Pero yung nasa kusina, yung mga kusinero, yung mga washer, yung mga chopper, hindi binibigyan kasi hindi daw kasama sila sa service crew. Ano ba yan? Paano yung sobra? Ha? Oh. So, alam naman po natin na hindi binibigyan ang lahat ng empleyado para, syempre, mas malaki ang pwede ibulsa ng employer. Kumbaga, kalahating sa service charge, okay, ibibigay sa mga service crew. Okay? Dahil kalahati na sila sa workforce, kalahati lang, syempre mas malaki ang matanggap nila kasi hindi sinama ang nasa kusina eh. Okay? Despite the fact yung kalahati sa service charge ay binulsa ng mga employers. Ayan. Okay? So, pag malit ang income, talagang yung iba dyan mag-sideline pa. Ha? Yung iba dyan, nagta-tricycle, ano pa yan? Namamasahero pa yan. Ha? Or nag-online selling pa yan pag uwi sa bahay. In fairness, hindi naman lahat na nag-cellphone, okay, or, non-productive activities sa bahay. Yung iba, pag uwi sa bahay, galing sa trabaho, like for example, restaurant, they are still into productive activities, no? In the form of online selling, yung iba dyan habal-habal ba, or yung tricycle driver, yung iba dyan food delivery pa, no? Yung Panda or Grab, no? Kaya to the point na humina yung katawan nila, bagsak ang kanilang immune system, nagkakasakit na naman, okay? Kaya nandun po sila sa clinic. So this is how the system or the corrupt or the unfair system works, no? Okay? Para alam ninyo na anong koneksyon, okay? Bakit pinag-uusapan ko po ito? Okay? Kasi meron po kasing domino effect, no? Okay? Adversely affecting itong mga mahihirap na mga empleyado na talagang para sa akin po, under our corrupt system, hindi po talaga makaka-fatsoy or maasenso or magiging prosperous or magkakaroon ng abundant blessings, no? Yun. So, pagdating naman sa mall, marami nagsasabi sa akin na yung mga tip nila, bawal daw tanggapin. Pero pag tanggapin daw, pwede pala tanggapin. Pero, hindi pwede sa kanila. Hindi pwede bulsa. Or else, pag nakikita sa security guard, dahil in-inspect nila, pagpasok sila kung meron pa silang natanggap na pera. Or else, tanggal sa trabaho. Okay, pero pag hinahawakan nila yung tip galing sa customer at ipapikita nila sa security guard, okay,
At syempre, patungo sila sa customer service daw, doon daw ihulog sa isang container na tinatawag natin na tip box sa customer service. Okay? Saan pupunta yung natanggap nila na pera? Which, well, morally, talagang nasa, nasa trabahante dapat yun kasi masipag, okay? Sumikap, masaya ang customer, binigyan ng konting tip dahil, syempre, ngumingiti itong mga empleyado. Okay, habang tinutulungan nila yung customer, bakit hindi pupunta sa kanila? Bakit dun sa tip box? Saan pumunta yun? Syempre, meron nagsabi sa akin sa Tagaloob, sa Treasury Department, na at the end of the day, siya daw ang nagabilang. In fact, okay, average of more than 5,000 pesos ang nasa tip box. Kanino pumunta yan? Siya daw mismo nagsusulat ng deposit slip. Dinideposit po niya sa may-ari ng mall mismo. So, ano ba yan? Paano ba kayo maka-fatsoy niyan? Kayo mga Pilipino na empleyado, samantala yung mga employers ninyo, Pilipino man or inchik, lalong yumayaman kahit kayo ang sumisikap. Di ba? Napaka-unfair naman po. Pagdating naman sa kaha, meron po silang tinatawag na short kaltas. Pag short, syempre, well, it would be fair naman na talagang charge po sa cashier, no? Kaltas sa sweldo. Pero meron rin mga malls na kahit excess, sumobra yung pag-collect mo at the end of the day, okay, kaltasin pa rin sa sweldo mo. Ano ba yan? At saka alam niyo yung excess, kailangan i-surrender mo yan sa may-ari ng mall. Ano ba yan? So, ang resulta, ang nagfa-fatsoy, ang may-ari. Ang hindi nagfa-fatsoy, yung empleyado. Ano ba yan? Meron nga akong isang pasyente na nagsabi sa akin na nagkamali daw siya na yung sobra na daw na barya for tomorrow, amounting to 600 pesos, nagkamali na para bang sinama niya sa pag-endorse sa next cashier, for example, no? So, ang nangyari, nagiging excess. Yung 600 pesos, pumunta sa may-ari ng mall, yung 600 pesos, same amount, kinalta sa sweldo niya. Lugi, di ba? Maraming salamat po.